Doon kami naka-inquire ng malaking sawa. Halos, Doon sa taas. yung paitas na yun, halos. Magkasing laki ng puno ng nyug ang katawan. Grabe, ang laki. Ang katawan nakikita, pero ang ulo at buntot hindi ka Nakatago. nakatago. So, ibig sabihin, Nagulat ako. bago kami sasakay sa bangka, sinalubong kami ng libu-libong isda dito sa tabing dagat. Kung makikita nyo yung mga isda, sobrang dami talaga. Parang sobrang saya nila na makita kami bago kami dumaong dun sa tinatawag na Buyayaw Island. Ayan na guys, yung aming inarkilang bangka. Ayan, sakay na kami. Sana po ay maging safe kami na makarating doon sa tinatawag na Buyayaw Island kasama ng team Mindoreñong Mangyan, Mr. Kalahi at Sir Joms Adventure. Sa wakas, Yes. aming bangka. Guys. Dito pa kami mga sir. Ingat po kayo. Dito na po kami. Sir, yung ibang gamit natin dito. Masakagin kami sa... Sir, excuse lang sir. Uy, meron tayong anong tawag diyan? Like this po. Life vest. Guys, meron tayong life vest. Kailangan to. Tayo may insurance dito sa ating pagkaran. Pasok. Okay, lagay na lang natin. Wala ba tayong nakalimutan? Sa bodega po, sir. Yung mga bag po, sir, saan po ilagay? Diyan po sa ilalim sa bodega. Hindi po kami tayo kasama. Nagkabantay lang kami dito. Hello mga sir. Nakikita kayo sa Ano yan? vlog. Ingat kayo. Alvin GTV. Yan, Alvin GTV daw po. Doon po sir yung mga bag doon sa kabila. Life jacket daw, life jacket. Life vest. Sige po, ingat po sa travel. Grabe guys, sobrang ganda. Ang ganda, ang linaw ng tubig. Ayan. Dito tayo ngayon sa Buyayaw Island. Yan. Welcome po ulit sa aming YouTube channel, Mindoreñong Mangyan. Ngayon ay ililibot namin ang libu-libong viewers ng Mindoreñong Mangyan dito sa bayan po ng Oriental sa Buyayaw Island. Ayan, sobrang nakaka-amaze talaga ang area na to. Grabe oh. Baba na kami guys. Buwaya Island. Oy. Quiet place. The Quiet Island. The Quiet Island of the Oriental Mindoro. Sir, may hagdan tayo. Yung ating mga baon. Aray ko. Ganda guys oh. Ayan na sila. Unti-unti na silang bumababa. Si Tony. Susunod ay si Ishur. Siyempre si Karasain, si Sir Joms at si Mr. Kalahi at si Sir Tox. Siyempre lubos tayo nagpapasalamat sa ating mga bangkero na hinatid tayo ng matiwasay. At siyempre kay God, binigyan tayo ng magandang panahon na masilayan itong Buyayaw Island. Makikita natin dito yung ginawang daanan ni Elizalde, isang
tauhan o tagapamahala ng mga Marcos. Ayan yung kalsada. So ngayon sira-sira na. Ayan. Saan dyan ya? Sawa. Kasi laki ng tao dyan, ang mga sawa dyan. Nakakatakot. Sawa palang malalaki dito. May mga prutas dito. So sana wala tayong makitang mga malalaking sawa dito. Ay, pag ganito, wala yan. Sa gabi. Sa gabi sila. Sa gabi na labas. Uy. Wala pa rin na lunok na tao dito. Wala, mga aso lang. Aso. Ah, puro aso ang nilulunok ng mga ahas dito. Manok, aso. Yan. Grabe. Buti na lang Malamig hapon eh. walang ahas, walang tao na nalulunok. Mga gayo natin. Grabe. Yan, mga usa, yan, nadadali nila. May usap po ba dito? Meron. Grabe no. Lahat ng alis mata, nandito na. Oo, kasi nung nandito si Elizalde, mga animals, binibitawan dito. Yun daw. Ano lang po yung mga hayop dito dati? Usa. May mga daga dito na yung may tinik. Oh. Yung, may mga sawa din na ano, nanggaling ibang bansa, inalpasan dito. Ah, pinalpasan. Tsaka dati dito may leon. Uy. Marami alagang leon yan dyan. Si Elizalde. Yung mga kabayo. Si Elizalde po, yun po yung katiwala, di ba, ni Marcos? Yung sa Panamin. Panamin. Ano yung pamanin niya? Ha? Ano yun? Panamin. Philippine minorities. Ano siya ng mga minorities? Ministry siya ng Panamin. Oo. Kumbaga yung mga igorot, mga mangyan, siya ang tumutuklas na para maging civilized din. Ibig sabihin niya, nung pinanganak ka na, nandito ka na. Okay, dito ako sa isla na ito pinanganak. 1968, 1974 na bili ng Panam ito ni Elizalde. Pag doon, inilipat kami doon sa isla, sa San Roque. Itong lugar na ito sa mga ninuno namin to, kay Simon Manso. Simon Manso. Oo. So, ibig sabihin po, kay Manso na tong area na to. Andito po, sa Kalumbayan. Sa Kalumbayan. Meron din dyan sa kabilaan. Diba? 1948, pagkatapos ng giyerang Hapon, lumipat sila dito galing Romblon. Ang mga lahi namin, mga taga Romblon din. Ano? Kaya pa ba? Kulang sa practice, wala kasing asawa. Uy, pero laban. Laban. Let's go! Ingat kayo, marami daw ahas dito. Pag may nakuha kayong usa, iuwi nyo. May mga leon daw pala dito. Grabe yung pupuntahan natin. Mga leon pa. Oo, dati. Yung leon dati dito ay may tinangay na bata yun eh. Kinagat sa ligid. Buti may nakakitang tao. Hindi nakain. Hindi nakain. Dati sabi nila, may mga barko dito dumadaong. Saan ba yung banda yung kabilang pier? Sa pier, sa Silanga. Ang barko dati ng Elizalde, yung maliit yung dati Coral Island. Oh. Bago yung pangalawa, yung ano na, yung malaki Regency. Regency na yung malaking barko. Kasi yung Coral nasunog sa corridor yun. Ibig sabihin, nakakapunta pala dito dati si Pangulong Marcos. Oo, si Imelda. Si Imelda. Oo. Kayong lalaki, Ay, hindi ko alam kung nakapunta. baka nakapunta rin. Kasi maliit pa ako noon eh. Ang laging ano nila dito, yung palabas, ayan, kasama si Victor Wood, yung ibang mga artista noon. Ayun na yung team. Guys, yung pupuntahan namin dito, yung isang kuweba na nakatago dito sa gitna ng dagat. Oh, are you tired? Ayun, kumuha nga kami ng tour guide. Ayan, si tatay. Siyempre, yung dalawa namin kasama, yun yung bangkero natin. Nakwento nga ni tatay, ni kuya, na ito pala dati ay napakaraming iba't ibang hayop. Tulad ng usa, mga kakaibang daga, at higit sa lahat may leon. At meron palang nilapang bata yung leon na yun. Ngayon ko lang nalaman yung kwento dito sa isang kuweba na to, o sa isang isla dito sa part po ng Bulalakaw, Oriental Mindoro.
At grabe nga ang hingal ko. Parang hinihingal ako ng 10 babae. Grabe guys. Sobrang intense ng content namin ngayon dahil ingat-ingat na lang dahil namumugad pala dito yung mga dambuhalang ahas. Pinaniniwalaan din na pinagtaguan din pala yan ang kayamanan noon. Si Elizalde, siya yung pinakakatiwala daw noon dito. Biruin mo no, sobrang dami ng hayop pala dito. So ang tanong, saan na nagpuntahan yung mga hayop na pinakawalan noon dito sa gubat na ito? Grabe. Sa lahat po ng viewers namin na nanunood, lubos pong nagpapasalamat ang team ng Mendoreñong Mangyan sa patuloy niyong suporta sa aming YouTube. Kasi hindi po namin to mararating yung lugar na to kung hindi po dahil sa inyo. Syempre, nang dahil din yan kay Sir Joms Adventure. Kaya support po natin yung aking kaibigan Sir Joms Adventure at Mr. Kalahi. Last time pumunta kami dito ni Tony nung hindi pa nabubuo ang team ng Mendoreñong Mangyan. At grabe nga, meron kaming nakitang napakalaking ahas doon sa loob ng kuweba. Siguro ganito yun kalaki. Sobrang taba. Grabe, sobrang laki. Yun nga, natakot kami dahil para siyang galit na nilalang. Tsaka yung kuweba na yun ay libo-libo ang naninirahang ipis at mga paniki. Tabi-tabi po. Pirabati. At syempre, bago tayo pumasok doon sa loob ng kuweba na pinaniniwalaan na isa sa pinagtaguan ng mga kayamanan, isa-shoutout natin yung mga viewers natin na nagpapa-shoutout. Sa gusto pong magpa-shoutout, comment po dyan para maipila ko po kayo sa ating shoutout. Shoutout pala kay Abilina Rodriguez ng Bulacan. Shoutout din kay Maria Gina Cabaluna ng Cebu City. Shoutout din kay Evelyn Espedena ng Fairview, Quezon City. At shoutout from Quezon City, El Sarim. Shoutout din kay Ami Roldan ng Lucena, Dalahican City. Shoutout Eddie Lopimia ng Quezon City. Kay Jerima Marba ng Norsagaray, Bulacan. At kay Jolian Nicasa ng Riyadh, KSA. At syempre, shoutout natin yung mga viewers natin na palaging nanonood ng Mendoreñong Mangyan. Grabe guys, oh. Sobrang intense. Grabe, gubat na gubat dito. Ilang oras din yung gimbiyahe namin mula Occidental Mindoro, mula dito sa Oriental Mindoro. At syempre, dahil nga sumakay kami ng bangka, nag-arkila kami ng bangka. Pero hindi po kami nagbayad ng bangka. So ang nagbayad po nun si Sir Joms Adventure. Para pag may mga bisita, pag pumunta dyan, makita nila napakaraming paniki. Napakaraming paniki. Yun, makikita nyo guys yung mga paniki. Libo-libo ang paniking naninirahan dyan sa kuweba. Napakaganda lang talaga na pinangangalagaan pa rin talaga nila yung kuweba na iniwan. Dati dyan sa loob ng kuweba, napakaraming sawa din dyan. Sawa? Oo. Ay, ibig sabihin naging pugad pala siya ng ahas talaga. Meron. Kaso nga, nung marami na nagapanghuli ng paniki, nabubulabog sila. Nagsisialisan din sila. Oo. Minsan kasi, yung nanghuling paniki, hinuhuli rin ang sawa. Ulamin eh. Sila kain din. Siyempre. Kamalaki na yun. Kasi pag sa mga probinsya talagang ulam yung ahas. Oo, bayawak. Bayawak, yan. Ulam. Unggoy. Oo. Unggoy din inuulam. Tinitira din dito yun. Ngayon, hindi na. Bawal na. Bawal na ngayon. Bawal na. Kasi mahigpit na rin ang DNR dito sa amin. Nagbabawal na ng DNR. Bawal sa Saka baka mamaya magkaroon tayo ng sakit na po, di ba? Tulad sa ibang bansa. Oh, yung COVID. Pag kinain yung unggoy. Lalaki ng mga puno dito guys, oh. Ay, ayun, mga puno na magano pa yung unggoy. Malalaki. Lalaki ng puno.
Yan po ay, yan na yung dating kalsada dito yan. Ibig sabihin po may kalsada talaga to dito. Paikot ito kalsada. Doon. Ang Silangga, buho, kalsada ito. Halwa na tayo. At itong daan ito, papunta dyan sa may resort niyan. Yung puro pababa na yun siya. May dip yan dyan. Siguro po dati may daan dito mula Don Pier hanggang Cueva. Ito yung talaga yung kalsada ito. Hanggang sa beach na yan. Kalsada ito. Dumadaan dito mga isa na yung mga jeep. Ay, may bulldozer dito. Nakakapasok po talaga dito dati. May bulldozer sila sa dito. Oo. May mga sasakyan. May mga golf cars. Si Elizalde po ba'y Hapon, Kastila? Sila siya. Kastila si Elizalde guys. Ako kasi halos pupunta na dito na nagtrabaho sa Maynila, sa Whitefish. Pero may beach resort din sila sa Kalatagan, Batangas. At yung ama nila, si Don Manolo Elizalde, may lupa sa Kalatagan, Batangas. Kalatagan po. So ngayon, wala na si Elizalde. Siguro yung mga anak niya na lang buhay. Ang mga anak niya, si Manuel, si Nia, at si Miguel. Tatlo. Tatlo lang pala anak ni Elizalde. Elizalde, ikaw mag-anak ng mga Subil, Ayala, Soriano. Sila may lupa sa Kalatagan, Batangas. Soriano. Oo. Malalawak ang mga lupa ng mga yan doon. Subil ang pinakamalawak na lang, Subil. Mga Ayala. Ito yata yung kinakain niya no? Pag lumaki. Niyog-niyog. Niyog-niyog. Parang niyan siguro nga. Katikan yan, katikan. Yung kinakain pag lumaki. Niyog-niyog. Masarap yan, pero makati lang. Mga yan ang hayar paborito ng Mabukula, no? Ayan. Malalapit na yata tayo. Medyo malapit na yan. Pag medyo masangsang na amoy, malapit natin sa kuiba. Mga ilang minutes po. Siguro mga 5 to 10 minutes. 10 minutes. Doon na tayo. Magmumukbang tayo ng paniki. Naglinis yung pala. Sama natin si Kalahi magmukbang ng paniki dito guys. Ihawin natin. Yahweh. Mga puno na ito. Tatanda na yung Mga century tree na ito. Meron din dito no. Nakalimutan ko ang pangalan ng ano na yan. Ng halaman na yan. Yeah. dito yan, mga tao. GoPro, kanina pa inihila itong camera ko. May mga engkanto talaga dito. Ay, kwento nung matatanda nun, meron talaga nun dito. Dito talaga May kapre pa nga na dito nakikita. kapre. Mga giant people. Oo. Yung mga tatos yan, natira sa mga dito. Coconut crab. Ang bato. Malinis yung kukulas na lang yan. Parang tayo nasa taas na ng lagoon. Ano niya dito nakatira? Dyan na nakatira yan. May Yung ano, coconut crab daw. Sa gabi din lumalabas yung coconut crab. dito lang. Sa gabi siya nangangain. Oo. Anong kinakain niya dyan? Yan, yung mga dahon, mga Ha? niyog. Dahon lang pala kinakain ng mga coconut crab. Niyog. Yung niyog, kaya nilang balatan yan. Kaya pasagin. Kaya ang tawag yan, coconut crab. Oo. Ibig sabihin yung sipit nila maano? Ay, parang vice grip yun eh. Vice grip. Hindi siya basta-bastang hawakan. Natin. Kaya putulin ang daliri natin. Oh. Para sa atin. Dati pala ang daming ahas dyan. Oo, dati. Parang alam mo may isla hanggang pababa. Sa mga gilid, may nakapwisto talaga ang mga ahas. Ahas dyan? Oo. Ay, nung malimit pa so, pinabubulabog, pumalis na rin. Yung maganda no? Yung nakabungad lahat sila nakaganon. Nakaganyan sa'yo. Lalo Mga kobra lahat. nung Ay, wag. may nanguhuli at kinakain. Ako, bura. Ayaw mo rin ng kobra. Ang kubra dito, meron eh, pero madala kang makakita dito. Nakatago siguro mga Mga kubra. sawa ang marami dito. Malalaking Oo. Mga sawa talaga. yan galaki. Tumakbo na ang huli. Parang ngayon niya wala na usa dito no? Ay, meron. Paggala-gala? Dyan. Pag sa gabi nagala yan. Pag araw, hindi. Bihira. Yun yung gusto kong makita guys, yung usa. Sa gabi, may ilaw ka lang yan. Maiilawan mo yan. Pati, oo, yan. Pati mga sawa. Pagpasok mo dito, ang daming ahas. Kaso nga, pag sa gabi dito, pag Nakaganyan sa'yo lahat. Oh. maliligaw ka, parang hindi mo alam kung saan ka lulusot pabalik. Baka nakakaligaw din to. Ayo, maliligaw ka pag sa gabi. Kaya sabi ko may mga engkanto dito. Ay, ito na. Oo. Ito na guys. Ito na yung front. Kita nyo yan. Yan. Pasok na tayo. Yan, malaking puno na ito. Parang nasa 100 years na to ah. Oh, Yan, puno, laki. Ayan, matatangkad ang puno na. Ayan na. Ito na. may ibibigay pala ako sa viewers. Ito. Para sa viewers ko na nakahandang iala yung puso ko para sa ito.
Oh. Mga ugot ah. Naku, magagalit na naman pala sila. Kinuha ko na naman yung halaman. Guys, oh. May bote dito. Oh. Sinaunang bote. So, ibig sabihin, ginamit ito nung unang panahon. Kasi, itong bote na to ay sinauna talaga. Ayan, oh. Diba guys? Comment po kayo kung sinaunang bote ito. Kuwan yan. 200 years na. 200 years tayo, no? Kulay green. Kulay green. Green na green. Parang may taon nakatayo. May tayo. Yan nga, parang tao. Guys, halaman, oh. Sorry po dahil binunot ko yung halaman doon. Baka may magalit na naman sa akin. Buo pa. Iwi natin yung Parang sinaunang buti. iwi natin yung Guys, oh, halaman, oh. Ang gaganda, oh. Gusto kong ipakita sa inyo talaga yung kagandahan ng gubat na to. Siyempre, papakita ko sa inyo yung mga halaman na nakikita ko para sulit yung panunood ng libu-libong viewers ng Mendoreñong Mangyan. Yun guys, oh. Halaman. Ingat, ingat. talagang mahirap nga rin ang daan sa'yo. Okay. Bago tayo pumasok dito, ipagpipray muna natin yung ating kaligtasan na maging safe kami at makalabas ng safe at makauwi kami ng ligtas. Ito parang mukha ng Joy. Siyempre, shoutout pala kay Ate Jane Castillo, ang kabiyak ni Kuya Sir Joms Adventure. Grabe. Ayan si tatay. Maraming salamat sa kanya. Siya yung naging daan para makita namin itong kuweba na ito. Grabe. Sana guys walang ahas sa loob. Pero mas maganda, kung meron para makita nyo talaga. Dito palang bubungad na sa'yo yung kakaibang rock formation. Nakapulupot na dito. Dati So dito daw dati ay may mga nakapulupot na mga ahas. So parang naging Snake Island din pala to dati. So nabubulabog sila, gawa ng maraming pumupunta dito. Yung mga ahas ay nagsialisa na. Guys, oh. Dito sa experience ko dito, minsan na nakasama ko bang huli kami ng paniki. Kasi itong kuiba nito, may paakyat pa yun, malaking paniki. Doon kami naka-inkwento na malaking tawa, halos. Dun sa taas. Yung paitaas na yun, halos. Magkasing laki ng puno ng nyug ang katawan. Grabe, ang laki. Ang katawan nakikita, pero ang ulo buntot hindi pa Nakatago. nakatago. So ibig sabihin ngayon niya, patay na siguro yun, no? Ay, hindi natin malaman kasi nandun yung sa pagod. Sabi po sa mga Baka nandun. So yun po yung loob nila. Parang tao. Yan. Ganda ng flashlight ni Sir Joms. Ayan. Tsaka ang kwento ng mga matatanda din dito may nung pagkatapos ng gira, may tumira na mga Hapon dito. Ito sa loob. Oo, kaya may nakita dito mga kamit ng Hapon, mga lutuan, mga plato dito. So totoo kaya sinasabi nila na pinagtaguan din to ng kayamanan dati. Ayun ang hindi ko alam. No? Maraming nagsasabi dati. Balita. Balita. Pero Kayamanan nga daw. marami. Pero Doon niya tandaan. doon pala sa kabila ang daan, guys. Baka sira na yung hanggan. So guys, doon tayo sa kabila. Pansinin niyo yung paligid. Grabe. Na bato. Pinagtataguan talaga ito ng mga ahas. Ito yung mga bato na naglakihan dito guys na pwedeng daanan papasok ng kuweba. Ayan pa lang, dito pa lang, hagurhor na yung mga paniki. Mga paniki. Yan. Gusto nyo bang magmukbang ako na isang paniki? Sagot. Grabe, nakakatakot yung ugong. Aray, yung ugong niya, no? Ugong ng mga paniki. Grabe. Doble ingat lang dahil dahan-dahan, no? Ugong. Ibang klase yung ugong ng paniki. Parang meron silang sinasabi. Mamaya labasan niya. Ayun, malabas din po sila. Lalabas siya mamaya pag nandun sa loob. Yan, ilaw nyo. Saan? Without knowing else, pahawak na ng ilaw. Titignan nyo itong inaano namin. May lubid. Buwis buhay. Ito, ulas.
Nadulas guys. Mahirap-hirap lang dahil. Baka Dahan-dahan lang. masalbak tayo dito. Mahaba meron. Medyo mahaba. Aray, grabe guys. Oh. Dami guys, paniki. Ayan, ilawan mo sila sa nula. Yan, isa-isa na po silang bumababa. Saan iabutin mo nga yung flashlight ko na yun, no? Baho ng ano, paniki. Binigyan niyo sa kalahi ng isang ilaw. Pasuot nga sa ulo ko. Kay kalahi. Sabi ko guys, magsuot sila ng ano sa ulo dahil napakaraming paniki dito, libo-libo. Ayan, nakababa na guys si Sir Joms Adventure. First time natin na mapa-explore siya sa ganitong kuweba. Grabe. Intense. Ayun na si Ishur. Siyempre, ayun na yung ating mga butihing kasama natin na nagbangka. Yan. Yan. Yan, libo-libong panigi guys. Napakaraming panigi guys. Papakita ko sa inyo. Ayan o. Diba? Napakadami. Libo-libo. Ayan. Diyan na yan. Ayaw ko sa kanila. Guys, kung makikita nyo sa lahat po ng viewers ko ng team ng Mendoreñong Mangyan, kung meron man po kayong nakikitang kakaiba o mistulang mukha dito, it's time na mag-comment na po kayo. Dahil doon sa gawing itaas, parang merong butas na pinagtaguan din ng mga kayamanan. So nabulabog ang mga higanting mga paniki. At sana wala kaming ahas na makita. Pero sana meron kami makita para may pruweba o may maipakita sa inyo. Ayan na yung mga Ito yung lalim niya. Ano man ang guys, ang daming paniki. mga kababa dyan. Kasi maraming pupo dyan at wala tayong bahong pa ng pamalit. So pababa na kami guys, tingnan nyo. Napakadulas. Padala mo yan kay ano? Kay Tune. Guys, eto na. Tingnan nyo. Sobrang daming Ito yung paniki. sinasabi mo na kapag nandyan ka, matatayan ka talaga ng paniki. Oh, sobra. Oh. Grabe. Oh. Libo-libo. Ayan. Ang sarap manghuli at ulamin. So bababa tayo doon kaso nabulabog, sobrang dami ng ipis. So it's time na makita nyo yung kaganapan dito sa area na to. Sobrang dami ng ipis, libu-libong ipis, libu-libong paniki at libu-libong ahas. Wala tayong nakitang ahas guys. Mga ahas ng asawa meron. Marami sa Pilipinas. Grabe ang mga ipis. Sobrang dami. Ayan, pasintabi po sa lahat ng mga kumakain. Nandito po tayo ngayon sa area ng Bulalakaw Oriental, Mindoro, na isa sa naging tirahan din o naging residente ni Elizalde. May ahas? Ay gagi oh, laki. Saan? Ayan oh. Ayun na, ang higanting Ay ahas gagi, guys. nandito na. Nagulat ako. Pre, ahas. Laki talaga, laki. Ayun na yung ahas. Ayun na yung ahas guys. Ayan, apakalaki. Galit na galit. Totoo nga na pinamumugaran ng ahas ito. Ang Oh laki. my God, Ay, pasugod dito, pasugod. wag lang siya ng ilawan. So, pababa na tayo. Ang laki ng ahas. Bantay ka ba dito? Tingnan nyo mabuti, baka ayan na sila. Ay, ay, ay. Nakakapangilabot, grabe. Ang laki ng ahas. Aray. Si Sir Joms. Si Sir Joms, bababa pa dito sa baba. Pre, yung ahas palapit sa'yo. Huwag mo na siya ilawan, huwag mo na siya ilawan. Parang merong banga doon, no? Sabi guys, ahas. Ayan oh. Ayan siya, oh.
Ayan yung higanting ahas guys sa loob. Ano yan, may stress yan. Huwag na lang natin galawin. Ilaw ko. Ayan oh. Ayun na yung higanting ahas guys. Ang laki. Ayan oh. Ayan, baka manlunok ng tao. So dito pa lang ay namangha na kami sa sobrang dami ng paniki. Hindi namin alam kung meron pa bang ahas dito sa loob. Baka may mga ahas pa. Ayan, ang daming paniki. Ang daming ipis pala yan. Nagkalat. Baka may mga ahas. Pre, hindi dyan daan. Ay, baka bumaba. Oh. Natakot sila, nagsiakyatan sila. Grabe. Intense ang nangyayari ngayon. Intense. Ayan, Tingnan nyo. tara na. Baba na tayo. Tara. Pinilabutan ako. Dahil mga ipis. Tingnan mo lang mabuti, baka may mga ahas dyan. Libo-libo. Ibig sabihin talaga, mayroon pa ditong mga nakatagong kayamanan. Marami. Ayan oh. Guys, ang sarap naman ng ipis. Ayan na, ayan. Ang sarap mukbangin. Alisan sila. Si Ishor bakit umakyat? Natakot sila guys sa ahas. Yung mga ilaw natin, baka nandun kay Ishor. Hina na ang ilaw ko. So, pababa na tayo guys. Ayan. Ingat lang tayo, baka may mga ahas. So, libo-libo talagang ipis talaga. Naku, napakahaba niya na. May ingat sa ano ha? Sa ahas. Grabe guys oh. Umaalis na yung mga ipis na bulabog. Ayan na. Grabe, pasintabi po sa mga kumakain dyan. May lambat. Ayan. Baka may ahas pa dun. Ayan. Sobrang dami. Libo-libo yung ipis guys. At libo-libo din yung paniki. Tara, baba tayo. Ikaw, kalahe. Natatakot ako para sa aming kapakanan dahil yung mga ahas baka nakatingin lang sa amin. Kalahi! Ano na? Uy! Ano yun? Takot ka naman. Nagagapa. Ingat tayo guys, baka may mga kubra. Pugat ng mga ipis. Grabe guys. Based on experience karasain. Ayan, kung nandito kayo, mararamdaman nyo yung pagbagsak ng mga tae ng paniki galing sa itaas. Grabe, parang umuulan. Grabe, baho. Baho. Sakit sa dibdib. Tsaka masakit sa dibdib guys. Inuulit ko po, pasintabi po sa lahat ng mga kumakain. Grabe. Grabe. Pugad talaga to ng ano, pinangangalagaan talaga. Ayan oh. Ang kapal. Grabe. Ayun. Huwag kang magtingala. Grabing ipis. At grabe. Tingnan mo mga buto oh. Ibig sabihin, buto ito ng ahas at dito na namatay. So mamaya kukuha tayo nito
para iuwi natin. Kasi yan ay mabisang gamot o panangga. Hello po, papasok po sa inyong tirahan. Sana si Kalahi, umuwi na? O bakit umalis? Ayaw ni Kalahi guys, tsaka ni Sir Joms, hindi na sila pumasok dito. Pero dahil para sa inyo, papasukin namin tatlo to. Ni Karasain, tsaka ni Tony. Asa na si Ishor? Natakot sa ahas si Ishor guys. Daming ipis guys oh. Na? Daming ipis. Ano? Daming ipis. Ingat lang guys, baka malubo tayo dito. Baka patay na rin yun. Ito na, papasok na kami dun sa isa sa tirahan ng mga ahas daw. Parang sinadya talaga. So, kwento nga ni Kuya, libo-libo din daw ang mga ahas dito dati. Sambutin na lang. Uy! Ano yun? Grabe. Ay, nakakagulat guys. Baga kasing nagagano'n son? Hindi ako natakot. Tingnan natin Huwag ka pang gulat. yung ahas. Wow, napakaganda dito. Ganda guys. Parang inukit siya. Inukit lang. Inukit ng panahon. So bakit nagkakaroon ng tubig to? Tumatagas. Guys oh. Ayan oh. Nagsilabasa na. Tingnan natin dito guys. Ayan na sila ang mga paniki. Si Kalahi talaga hindi na siya tumuloy. Yan lang yung mangyan. Yun. Baka mahampas tayo ng paniki guys. Yan. Rigat si bahen. Ayun. Ayan. Dinumog tayo ng paniki. Dulas. Dami. San? Tingin ka baka may sawa? Daming paniki. Napapabigkas na lang kami yung paniki sa ipis eh. Ayan oh, lalaki. Ang sarap ulamin ito. Guys oh. So mamaya tatry natin akyatin to. Ayun. Parang may mga ribulto dun sa taas oh. Pansinin yung mabuti. Ha? Ayan, ang dami. Shout out. Aroy, aroy. Hinampas ako. Shout out sa mga viewers namin. Eto na ang nakakatakot na content. Pugad na ng ahas, pugad pa ng ipis, at pugad ng libu-libong paniki. Ha? Anong kaliskis yan? Sawa? Ay, oo, kaliskis ng sawa. Malaking ahas yan. Malaking ahas yan eh. Tingnan mo. Pakita mo nga sa viewers natin yung kaliskis ng sawa. Oh? Ayan. May kaliskis ng sawa. Malaking ahas yan. Baka naging pugad to ng malaking ahas. Ah, totoo yung sabi ni Kuya na mayroong mga talangka dito o crab. Ay no, alimango. Guys, may alimango. Ayun no. Guys, meron nakita si Karasain na kaliskis. Ano yun? Tubig? May malaking kaliskis ng ahas. Ibig sabihin, nakatanaw lang sa amin yung malaking kaliskis o malaking ahas. Tingnan nyo, may alimango. Malaki. Ang laki ng alimango, san? Yan? Oo nga, may mga alimango rin dito. Yan. Siguro to, tagos ka sa dagat. Ayun oh. Parang may hukay doon na malalim. Tubig. Tubig. So, ibig sabihin, tagos talaga to sa dagat. Saan? So, doon lang tayo. Wag na tayong bumaba kasi nakakatakot. Baka may kumunoy. Tingnan lang natin yung mga dinadaanan natin kasi baka merong mga, alam nyo na, mga ahas. Cobra. At ikapahamak pa ng team. Guys, oh, may tubig oh.
Uno, tingin-tingin sa paligid. Ayun, napakadami. Ang kapal. Ayun, tingnan natin. Tingnan nyo muna yung mga baba, baka may ahas. Mahirap na. Tayo ay lapain. Siksikan sa gitna. So ngayon, itago nyo yung ilaw nyo. Patayin natin to. Patayin natin guys. Kung gaano kadilim. May nakabuhay. O diba, ang dilim. Sobra ang maririnig nyo lang yung ingay ng mga paniki. Buhay natin. Oh. Balikan sila eh. So tatay natin bumaba para maipak. So may tubig dito. Ayan. Guys, so nagtutubig dito. Guys, nagtutubig. So kaya pala naninirahan yung mga higanting ahas dito, o libu-libong ahas, dahil dito maraming makain sila. So kaya mayroon ding talangka o malaking crab kasi nga nasa dagat na tong area na to. Di ba? Ang kapal. Ayan oh. Nakakatakot yung lupa, parang lulubog. Sobrang sangsang ng amoy guys. Aroy! Aroy ang paniki. Sobrang dami. Sobrang dami ng paniki guys. Yun. San, tutukan mo ng camera to, ang libu-libong paniki dito sa loob ng kuweba. Grabe oh. Sa lahat po ng viewers ko na nakakakita ng kakaiba, kay Ma'am Jing Seriaco at kay Ma'am Jolie Iwaw, pwede po ba kayong mag-comment kung meron kaming kasama na kakaiba dito sa loob ng kuweba? Dahil merong tubig. May ibon, may ibon. Yung mga tae yan. Guys, oh. Pati ipis, ang dami. Ayan. Doon kami pumasok. Tingnan nyo kung saan kami pumasok kanina. Diba? Ayun yung taas. So, dito tayo ngayon. Rama. Napatakan ako ng tayo ng paniki. So titingnan natin dito, baka may mga isda. Guys, hindi na namin bababaan itong tubig na to. Parang may kumunoy o parang lalapain kami. Once na bumaba kami dyan ng team, baka lapain na lang kami bigla. Kung mapapansin mo yung tubig, ay para kang lalapain talaga ng kakaibang nilalang dyan na naninirahan sa tubig. Kaya pasintabi po sa lahat, hindi po namin mapapasok ito o mabababaan yung tubig. At grabe ang paniki. Ngayon na ako nakakita ng ganito karaming paniki guys. Ayan. Datapwat na puntahan na namin to ni Tony dati, pero hindi ganito kadami ang paniki. Kaya suportahan nyo si Sir Joms Adventure. At grabe ang intense ng lugar na to. Siyempre, support natin ang kaibigan ko si Mr. Kalahi at si Mindoro Adventures. So, pabalik na kami sa taas guys. Maraming salamat po sa panunood nyo dito sa area. At muli naming aakyatin yung kabilang side. Tara. Pabalik na tayo guys. Sobrang sangsang ng amoy. May damit. Ibig sabihin yung damit na yan, noong unang panahon pa.
Yung nakakatakot lang, yung mga kaliskis dun sa loob. Nasusuka pa ako. Meron pa dun sa taas, pero huwag na natin akitin. Madulas eh. Kasi mapapahamak tayo pag inakyat pa namin yung taas para na rin po sa kaligtasan ng team. Hindi na po namin aakyatin yan. Delikado rin. Kung aakyatin pa namin, 3. Kaya pasensya na po kung di po namin maakyat yan para na rin po sa safety namin. Kung na-enjoy nyo po yung vlogs ng team ng Mendoreñong Mangyan, pwede po ba kayong mag-comment? Ayan. Tingnan mo nga, baka may ahas ha. Baka may sawa. Oh, mayroon dito ano? Underground, pasukan. Parang ay ay. May underground, guys. So ano yung makikita natin dito sa underground? So try nating pasukin, ha? Baka daw dito yung ahas na dambuhala, sabi ni Karasain. Tatry lang natin. Kung meron mang ahas dito na dambuhala, ay... Ha? Wag naman sana tayong kagatin. Ha? Buhay ito. Tanghi. Dito na tayo. May umiiyak. Agoy, parang pabaho na ano. Oh, Kahit dito sila nangingitlog. sana itlog nila. Maliliit eh, oh. Dito doon malalaki. Ibig sabihin mga anak yan. Pansinin nyo to. Parang mukha na. Na tinabunan lang ng panahon. Spider. Spider, guys. So pabalik na kami. Maraming salamat po sa panunood nyo ng vlogs ng Team Mendoreñong Mangyan. Ano mga aga ba dito? At na-enjoy po namin ang pag-explore dito sa kuweba ng Buyayaw Island. Guys, patintabi kaya itong kumakain ha. Medyo ano eh. Medyo hassle guys yung content namin ngayon. Kaya pasintabi sa lahat ng mga kumakain. Madulas. Yan po, pauwi na po kami. At thank you po and God bless po sa ating lahat. Ay no, taas oh. Ayun parang chandelier. Wag na, baka mapahamak pa tayo dyan. Katin natin taas, ang ganda oh. May akyatan. Paano nagkakaroon ng kahoy dun sa taas?